magsabi? God bless, Pastor Dom. Mari mo bang ating purihin ang ating Panginoon? Sapagkat siya'y dakila mga kapatid at dapat ay taas natin ang kanyang pangalan. Amen? Hallelujah! Blessed is the name of the Lord. Purihin ka Panginoon sa mga sandaling ito. Nagpapasalamat po kami dahil muli dinala niyo po ang aming presensya sa isang tahanan Panginoon upang ikaw ay aming purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon sa lahat ng iyong mga kabutihan. Hindi po namin ito mababayaran Panginoon, kundi salamat Lord na sa araw na ito aming pong naihandog ang aming sarili, ang aming katawan na isang hari buhay. Panginoon, samantalang kami po ay patuloy na makikinig sa iyong mensahe. Buksan niyo po ang aming mga kaisipan, ang aming puso, Panginoon, at dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangunguna mula kanina hanggang sa pagtatapos. Ipinaubaya po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa lahat ng ito. Salamat po ng lahat. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay na iyong ibibigay sa amin sa umagang ito. Ang lahat ng papurit pasasalamat tayo sa ilaman. Pwede ba natin ulit palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God! Praise God! Amen. Malaking po tayo ka. Opo mga kapatid. May kasabihan na ang ating pong buhay mga kapatid ay under construction. At ang greatest engineer ang ating Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya nga po mga kapatid, idadaan po tayo. Sabi nga, tambakan man tayo ng gadamtrak na problema. Grabe, ano? Gadamtrak talagang dami, ano? Gadamtrak na problema. Oo. Katapos, itulak man tayo ng bulldozer, ng mga discouragement. Grabe, no? Ang dami talaga, no? Hindi basta-basta. Bulldozer talaga ang magtutulak sa mga discouragement, mga kapatid. Katapos, kung kaliman tayo ng bato sa tigapian, salamat nga po nga mga kapatid dahil sa panahon natin, hindi katulad noon, ang mga dinanas ng mga unang manampalataya, dinanas po ng mga apostol at ang mga naniniwala sa ating Panginoon noon mga kapatid, ay grabe po ang kanilang pinagdaanan. Yung tinatawag torture for Christ, kahit ino-torture sila mga kapatid, hindi talaga sila sumuko sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ay atin, yung buhay natin mga kapatid, ay talagang maalwan. Yung pagsubok natin, simple lang. Pero ganun naman mga kapatid. Sabi nga, dikdikin man tayo sa sobrang hirap. Dikdikin man tayo ng pisong sa sobrang hirap. Sa makatuwid mga kapatid, yung mga heavy equipments na yan na dumarating sa ating buhay, iyan pala ang proseso ng ating buhay para mas lalong gumanda ang highway ng ating buhay para maging smooth mga kapatid. Kaya ang bawat isa sa atin, ang Panginoon, bagamat nung nilalang niya ang tao, Adam at Eva, nung naging tao na, hanggang sa ngayon mga kapatid, hindi pa rin tapos ang Panginoon na gumagawa sa ating buhay. Dahil meron pa tayong mga weaknesses. May mga kahinaan pa po tayo mga kapatid. Pero salamat po sa ating Panginoon dahil hindi po nagsawa ang Panginoon sa atin. Kundi mapagpahinurod pa rin siya. Mag-iisin pa rin ang Panginoon. Dahil ang ibig niya na pagdating ng araw, ang ating buhay mga kapatid ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Amen. So ang salita ng Diyos na ating pong pakikinggan mga kapatid ay mula po sa James chapter 14 verses 13, 14 and 15. Ganito po ang ating mababasa mula po sa salita ng Diyos. Verse 13, magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon, bukas, magsisiparoon kami sa bayang niyaon
At titira kami doong 1 taon. At mangangalakal. At magtutubo. Verse 14, kayo nga'y hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw pagdakay napapawi. Verse 15, sapagkat ang dapat ninyong sasabihin ay kung luluopin ng Panginoon ay mga bubuhay kami. At gagawin namin ito at yaon. Palagpagan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So maliwanag po mga kapatid na inilalarawan po ng banal na kasulatan kung ano po ang buhay ng tao. Kaya kung bibigyan pa natin ng supporting verse sa 1 Peter chapter 1 verse 24, sinabi po ng salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ng laman ay katulad ng damo. At ang lahat ng kanyang karangalan ay katulad ng bulaklak ng dagat. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Everybody say praise the Lord. Ganun po ang buhay mga kapatid ng tao. Ano ang iyong buhay? Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Sa totoo lang mga kapatid, life is unpredictable and full of uncertainties. Tama? Hindi nga po talaga natin alam kung ano ang mangyayari bukas mananawa. Hindi rin po natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Because we have no slightest idea kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya nga po mga kapatid, ang ating buhay, kailangan nasa kamay ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sapagkat siya po mga kapatid ang may hawak ng ating kinabukasan. Wala pa tayong idea kung ano ang mangyayari. Kaya sabi ng Proverbs, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what may bring forth. Kaya huwag natin ipaglaban. Kaya sabi ng banal na kasulatan na ating nabasa ayon po sa James mga kapatid, na para bagang palalo ang sinasabi ng tao dito. Na sabi niya, ako ikay mga ngalakad, pupunta ako sa isla bayang yaon, titira ako, grabe no, titira ako ng 1 taon, at ako'y mga ngalakad at magtutubo. No. Kaya, pinalalahanan ko mula sa salita ng Panginoon, ano po ang iyong buhay? Katulad pa mga kapatid, isang supporting verses din po, na kung saan, doon sa Luke chapter 12, na isang taong mayaman. Diba? Meron isang taong mayaman. Wala siyang ibang problema kundi kung papaano niya, lalo pa siyang yumaman at lalo pa niyang palalakihin ang kanyang mga ari-arian, yung kanyang properties mga kapatid. Nang problema siya sapagkat wala na. Grabe ang pagpapala, siksik-siglit maapaw. Talaga ang problema niya mga kapatid, hindi kung paano makakain at uminom. Ang kanyang problema, saan niya ilalagay ang kanyang mga ari-arian, mga tinatangkilik. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Biblia, na sabi niya,
ano ika ang aking gagawin sapagkat punong-puno na ang aking bodega? Sabi niya, ito ang aking gagawin. Nasolusyonan niya kaagad. Iba kasi mga kapatid kapag may pera, no? Amen? Walang kaksilahasan, madali lang. Ha? Di ba? Ano mang project? Ano mang mga plano? Madali lang i-implement mga kapatid pag may pera. Di ba? Kaya dahil itong mayaman na ito, mga kapatid, ay mapera, agad-agad. Nagtatayo agad mga kapatid ng malaking bodega. Sabi, ayos. Doon niya na ilagay ang lahat ng kanyang mga inanang bunga. Mga inanang bunga sa kanyang lupa mga kapatid. At sinabi ng mayamang ito, wow, tapos na ang aking ipinatayo. Ngayon kaluluwa ko, magpakasaya ka. Kumain ka at uminom at magpakaligaya. Grabe to. Pero meron pong tinig mula sa itaas mga kapatid. Ang sabi ng tinig mula sa ating Panginoon, ikaw na hangal. Hindi mo ba alam na sa gabing ito, kukunin ko ang iyong buhay. At lahat ng iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ay mapapakamino. Kaya, everybody say praise the Lord. Kaya tunay po mga kapatid na hindi po natin alam kung kailan kukunin, kung kailan papawiin ng Panginoon ang buhay na ito. Hindi rin po natin alam kung ano ang mangyayari sa unahan. Kaya, mga kapatid, sagana natin. Sabi nga sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kailangan ang ating Panginoon, ang ating pong pastor. Siya po mga kapatid ang mangunguna sa atin. Siya po ang kumilos sa ating buhay. At sa kamay po ng Panginoon, mga kapatid, nakasalalay po ang ating napakagandang kinabukasan. Everybody say praise the Lord. Kaya safe po tayo mga kapatid. Kung ang ating buhay ay ikagkakawala po natin sa ating Panginoon. Siya po mga kapatid ay mayroon pong napakagandang plano at pangarap sa atin. Kaya nga, diyan sa John chapter 14, huwag mapalisa ang inyong puso. Amen. Amen. Talaga dito sa sanglibutan mga kapatid, napakarami pong kabalisanan. Maraming mga asuliranin. Pero advantage po kung kilala natin ang Panginoon. Kung naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sapagkat siya mismo mga kapatid, meron siyang pangako sa atin na ang wika, ang daigdig na ito. Sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay sa daigdig na ito ay pansamantala. Ito po ay lilipas mga kapatid. Kaya kung ang ating pag-asa ay dito lamang sa mundo, sa lahat ng tao, tayo ay kahawa-hawa. Ang ating kaluluwa ay kahabang-habang. Mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin. Sapagkat meron akong inihanda sa inyo. Wow! Everybody say praise the Lord. Kaya napakabait talaga ang Panginoon sa ating buhay mga kapatid. Kaya pagka tayo po'y, sabi nga sa proverb, trust in the Lord with all thine heart, and lay not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka rin naman sa Kanya, at Kanyang papagpapayayagihin. Hallelujah! Kaya, kung ang ating pong tiwala ay nasa ating Panginoon mga kapatid, alam na po kung alin at ano ang pinaka-the best at mabuti para sa ating buhay. Dahil wala pong ibang hangarin ang Panginoon, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos. Sabi nga, sino ba yung nagsabi? Nothing in this world
are permanent. Not even all troubles. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Ito lamang mga kapatid, kaya huwag tayong mag-alala. Hindi pa sa lahat ng panahon, ganito tayo. Sa lahat ng panahon, ginigipit ka. Kung mayroon mang mga tinatawag na ika nga problema o troubles, kung anong kapighatian na ika nga nararanasan mo, iyan po mga kapatid, ay hindi forever, pansamantala din yan. Lilipas din yan. Di ba? Sabi ng Ecclesiastes 3, sa lahat ng bagay may kapanahonan. Kaya, pagka nakasurvive ka, nakapagpatuloy po tayo mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit marami tayong mga pinagdaanan, yung mga problema na yan po mga kapatid, alam niyo po may kaakibat yan. Meron pong nakalaan na gantimpala mula sa ating Panginoon. Gusto rin ng Panginoon na lumigaya tayo. Amen! Gusto rin ng Panginoon mga kapatid na tayo po ay mamuhay na mapayapa at maligaya. Hindi po ang paglilingkod sa Panginoon, lagi na lang problema, lagi na lang kahirapan, lagi lang pagsubok mga kapatid. No. Hallelujah. There is peace in the midst of trouble. In the midst of storm, there is peace. Kaya ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayong babalisa. Sa buhay na ito, napakaraming kabalisahan mga kapatid. Ngunit salamat sa ating Panginoon dahil siya po ang nagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Woo! Hallelujah! Amen! Kaya po mga kapatid, ang kanyang layunin sa buhay natin. Sabi nga, kaya nga po under construction yung buhay natin. Pagka tayo po mga kapatid ay nagiging maganda na yung highway ng ating buhay, smooth na mga kapatid, ibig sabihin, handang-handa na po tayo na tanggapin ang gantimpala ng Panginoon. Handang-handa na po ibibigay ng Panginoon, mga kapatid, ang ating mga hinihingi at dinadalangin. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So sa buhay na ito, mga kapatid, bagamat full of uncertainties, ang tanging tiyak mga kapatid, ang pangako ng Panginoon. Hallelujah! Ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, huwag mabalisa ang inyong mga puso, magtiwala kayo sa akin. Ipinaghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan. Alam ko na sa buhay na ito, hindi kayo laging masaya. Hindi maginhawa ang inyong buhay. Meron talagang may kapanahonan talaga, may panahon talaga na nalulungkot kayo. May panahon talaga na nadi-discourage kayo, nawawalan kayo ng pag-asa. Kasi ang buhay na ito mga kapatid, laging may contrast, mayroong opposite. Di po ba? May opposite talaga. Kung may hirap, may ginhawa. Di ba? Kung may kalungkutan, may kaligayahan. Praise God. Kaya, sa piling ng Panginoon, doon lamang natin mga kapatid makamtan ang tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan. Dahil pangako ng Panginoon, sabi nga niya sa Revelation mga kapatid, and I will wipe all your tears from your eyes. Wow! Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Kaya mga kapatid, napakasarap, pinaka-the best na buhay sa daigdig na ito, na tayo po ay manatili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Yan ang pinaka-best na buhay. Wala nang hihigit pa dyan mga kapatid. Praise God. Dahil ang ating Panginoon mismo, pag ikaw, tayo mga kapatid, ay nanatili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ano ang sabi niya? Kukunin niya tayo. At kung saan man siya naroroon, tayo naman ay doroon. Ngayon, saan ba, mga kapatid, ang Panginoon? Ang sabi sa Revelation, mga kapatid, wala nang kamatayan doon. Wala nang kalungkutan. Wala nang karamdaman. Wala nang ano pa mang hirap. You see, everybody say praise the Lord. Sa buhay na ito, mga kapatid, oo nga, ang mga anak ng Diyos, may mga paghihirap. Pero ang paghihirap na ito, mga kapatid, ay pansamantala lamang. Nangangahulugan na ikaw anak, ikaw may Kristiyano o hindi, ikaw may naglilingkod,
sa Panginoon o hindi, mga kapatid, hanggat nandito po tayo sa daigdig. Walang taong sabihin natin, walang problema. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, may problema, opo. Pero kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, mayroon din namang problema. Di po ba? Pero ang pinaka-the best, mga kapatid, kung ang buhay natin ay nasa ating Panginoon, dahil yung lahat ng ating kapighatian, lahat ng ating dinanas sa buhay, mga kapatid, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang kahubaran, ang kagutom. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa lahat ng mga bagay na ito, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang ating Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, na kung tayo po ay manatili sa paglilingkod sa Kanya hanggang katapusan ng buhay natin. Kaya nga, paalaala, let us live our life to the fullest. Grabe, no? Sabi nga, anong sabi roon? Let us live each day to the fullest. To the fullest. To the fullest. Ibig sabihin, mga kapatid, na isang naharinawa dumating sa buhay natin na yung hindi na tayo mag-isip, hindi na tayo mag-alala sa mga pangangailangan na kung saan provided ng ating Panginoon, at sa araw na yaon, dahil wala na tayong ibang pangangailangan sa buhay na ito dahil binigay na ng ating Panginoon, pinaka-the best, mga kapatid, sa bawat sandali, sa bawat araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, gagamitin natin, mga kapatid, ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa ikapupuri at sa ilululuwalhati ng Panginoon, and return, mga kapatid, sa Kanyang kabutihan, dahil Siya ang nag-supply ng lahat ng pangangailangan. Kaya ano pang gagawin mo? Wala nang the best na buhay, mga kapatid, kundi atin pong ihandog sa ating Panginoon ang ating buhay. Dahil tiyak, mga kapatid, kung yan po ang buhay na ikinabubuhay natin, sigurado po ang ating pupuntahan. Ano po ang gantimpala? Ano po, mga kapatid, ang inihanda ng Panginoon? Ano po ang naghihintay sa iyo? Wow! Kunti lang ang panahon na iyong hinugod dito, mga kapatid, kung ilang taon na tayo nabubuhay dito. Pero in return sa paglilingkod natin na ipinigay natin ang buhay natin alang-alang sa ating Panginoon. Buhay na walang katapusan. Hallelujah. Buhay na walang katapusan. So, dahil sinabi po, balik tayo doon sa verse na ating binasa, mga kapatid. Ano ang iyong buhay? Ang buhay ng tao ay napaka-iksi lamang dahil inihintulad sa isang singaw. Sa sandaling panahon, nakikita, lumilitaw. Maya-maya ay nawawala. Ngunit, kahit na inintulad sa damo, sa bulaklak ng damo na tutoy at nalalanta, kahit ang buhay natin, mga kapatid, ay katulad lamang ng isang singaw na sa sandaling panahon. Kaya mag-isip po tayo, nawa ito po ay magiging
magbubukas ng ating kaisipan, mga kapatid. Dahil ang buhay natin ay napakaiksi lamang. Huwag natin sasayangin. Gugugulin na natin. Ibibigay na natin yung ating buhay alang-alang sa ating Panginoon. Dahil maiksi lamang ang buhay na ito. Alam naman po natin, mga kapatid, na sa mga nangyayari na sa ating sanglibutan, nagbabadya na hindi na talaga magtatagal ng mahabang panahon ang ating daigdig o ang ating buhay. Kaya, anong buhay na dapat nating piliin at ibigay sa Panginoon? Itong buhay na ito, mga kapatid, na ating taglay, ibigay po natin sa ating Panginoon dahil papalitan ng Panginoon ang buhay na ito ng buhay na walang katapusan, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Palapakan natin siya, mga. Nakakalungkot isipin. Nalilibang ang maraming tao, maging ang mga mananampalataya. Para bagang nanlalamig ang kanilang, sabihin natin, paglilingkod sa ating Panginoon. Para bagang nawawala na, mga kapatid, ang langit na pangarap. Nalilibang na sa daigdig na ito. Pero alalahanin po natin na ang buhay na sinabi sa atin ni Apostle James ay napakaiksi lamang. Saan mo gugugulin? Kanino mo ibibigay? Everybody say praise the Lord. Kailan mo ibibigay ang buhay na lakas? Maiksi lamang ito. Pero kung ibibigay natin yung buhay natin sa Panginoon, magmamana tayo ng buhay na wala nang katapusan. Sa piling ng ating Panginoon, mga kapatid, puspos ng kapayapaan, puspos ng kagalahan, hindi matapos-tapos na kaligayahan. Wow! Hindi maabot ng ating pag-iisip, mga kapatid. Pag-usapan natin ang walang hanggan, hindi kayang arutin ng ating natural na kaisipan. Kaya kailangan maging spiritual tayo, mga kapatid. Dahil hindi natin ma-appreciate ang mga bagay spiritual, mga bagay eternal, mga kapatid, kung hindi tayo maging spiritual. Ano ang sabi ng Biblia? Lastly, ang sabi ng Romans, mga, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kaya hindi natin appreciate, mga kapatid, ang buhay na ipinangako ng Panginoon, na doon tayo mananahan magpakailan-kailanman. Mga kapatid, kung hindi po tayo maging spiritually minded. Dahil kung maging natural, maging carnally minded po tayo, mga kapatid, alalahanin po natin, ang idudulot nito, ang kahihinatnan nito ay kamatayan. Ang kahihinatnan nito, mga kapatid, kaparusahan. Kaya, na-challenge po tayo ng ating Panginoon. Naiksi lang ang buhay, pero kung ibibigay mo sa akin, sabi ng Panginoon, buhay at kamatayan, inilagay ko sa iyo. Pero, sabi ng Panginoon, ang Panginoon din po, mga kapatid, ang nagpasya. Kung ako sa iyo, piliin mo ang buhay. Amen? Piliin mo ang buhay na naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil mawawala lahat ng iyong kahirapan, lahat, mga kapatid, ng iyong suliranin. Lahat ng iyong kapighatian. Ito'y pansamantala lamang at mag-i-enjoy po tayo, mga kapatid, sa piling ng Panginoon. Dahil sabi niya, gayon na lamang ang kanyang pagsinta. Binigay ang kanyang buhay upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na wala na hanggan. Everybody say praise the Lord. At pinili ni Apostle Paul na buhay, mga kapatid, ang buhay na nakay Kristo. Hallelujah. Anong sinabi niya? Sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I,
but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh. Ang buhay, ito nga po mga kapatid pinag-usapan natin. Ang buhay, sabi ni Apostol Pablo, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay kay Kristo sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi na sa gana aking sarili, kundi sa Panginoon na. Dahil alam ni Apostol Pablo, mga kapatid, magdusa man ng kanyang sarili, ang kanyang lamang pansamantala. Ngunit, pagkatapos noon, magmamana naman ng buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Piliin natin ang buhay sa piling ng ating Panginoon. Maglilingkod tayo, mga kapatid, katulad ni David. I will praise the Lord as long as I live. I will serve the Lord no matter what. Dahil siya lamang ang may pangako na dadalhin niya tayo, mga kapatid, sa buhay na walang hanggan. Iwanan natin ang daigdig na ito. Dahil ang daigdig na ito may paparang. Ngunit ang mga naglilingkod sa Panginoon, mananatili sa buhay na walang hanggan na kapiling ng ating Panginoon. Palakpakan litas, voice one more time. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw muli ang paalaala sa aming buhay. Tunay po na napakaiksi ang buhay dito sa daigdig, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga kaisipan, ang aming puso, Panginoon, na magpasya na ang buhay na aming pipiliin, ang buhay na naglilingkod sa inyo dahil meron pong buhay na walang hanggan, na nakalaan, na nakahanda para sa mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord Jesus, salamat. Dahil kahit naman marami kaming mga pagkukulang, marami kaming mga bagay na mga kahinaan sa aming paglilingkod, Panginoon. Ngunit Lord, nakita niyo po, naaramdaman niyo po ang aming kalagayan dahil minsan po ikay nagkatawang tao, naging tao, kaya alam niyo po ang aming pakiramdam. Ngunit kung amin pong isusuko ang aming sarili at kami magpakumbaba at umasa, Panginoon, sa iyong kakayanan. Maniwala po kami, Panginoon, na ikaw ay mayroong magagawa sa aming buhay. Ang aming mga kahinaan, Panginoon, alam po namin na kaya niyo pong alisin, Panginoon, at gawing karapat-dapat ang aming buhay sa iyong harapan. Hallelujah, hallelujah. Tulungan niyo po, Diyos, ang bawat isa sa amin. Samantalang kami naghihintay, Panginoon, sa iyong kalalapit na pagparito. Hindi namin tiyak kung kailan niyo po kami kukunin, Panginoon. Ngunit ang mahalaga sa lahat, tulungan niyo po kami na bago dumating ang wakas ng aming buhay, masumpungan niyo nawa na ang aming buhay ay naging kalugod-lugod sa inyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Wala po kaming magagawa, Panginoon, sa aming sarili. Ikaw, Panginoon, ang aming kailangan. Ikaw ang makakatulong sa amin. Kaya kung merong mga depekto sa aming buhay, hindi pa ho tapos ang iyong pagkakalalang. Patuloy niyo po kaming hinuhubog hanggang sa aming buhay, Panginoon, ay maging ayon sa iyong kalooban. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Panginoon, sa dalangin din po namin ang iyong mga anak, O Diyos, ang bawat pamilya ng iyong mga anak. Hindi lang po kami kampante, Panginoon, at makontento na lamang na ang aming mga anak, ang aming pamilya, Panginoon, ay hindi po sama-samang maglilingkod sa iyo. Ang aking pong dalangin, Panginoon, nawa, Lord, ikaw po ang kumilos. Panginoon, ang aking pong pakiusap. Lord, tulungan niyo po ang iyong mga anak. Ikaw po ang mag-bless, ikaw po ang magpalak, Panginoon, upang sa gayon matugunan ang bawat pangangailangan at hindi po kami umasa sa kanino man, Panginoon, kundi kami ang malayang nakapaglilingkod sa iyo, Diyos, kasama ng aming buong pamilya. Kayo maasa po kami, Panginoon, sa iyong mga pangako na iyo kaming pagpapalain. Ibibigay niyo po, Panginoon, ang aming pong hinihiling, ang aming pong dinadalangin, O Diyos, upang ang mga
sandali o ang panahon ng aming kinabubuhay dito, Panginoon, maging sulit, magamit, Panginoon, ng lubusan ang aming buhay sa daigdig na ito. Lord Jesus, wala po akong ibang kahilingan, Panginoon. Dahil ang buhay ay napakaiksi lamang at walang kasiguruhan, Panginoon. Bago man po kami humantong sa ganong kalagayan, Lord, nawa ang aming buhay ay magagamit ng lubusan. Nawa ang aming buhay ay maging blessing, Panginoon. Ang aming buhay ay maging kagalang-galang. Magkaroon kami ng magandang patutuo, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, ng iyong plano ay napakaganda para sa bawat isa sa amin. I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Meron kayong napakagandang plano, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hindi para kami, Panginoon, ay magsasuffer, kundi meron po kayong inihanda, Panginoon, na kami po ay iyong pagpapalain upang maging malaya po kami maglilingkod sa inyo at ang aming buhay kahit ito'y napakaiksi, Panginoon, ay gagamitin po namin, Panginoon, para sa iyong kapurihan, para sa iyong kalwalhatian, na kung saan magkaroon po kami ng mga mabubuting gawa, Panginoon, na maging magasagana po sa mabubuting gawa, dahil kung ano po ang aming inihasik, siya po ang aming aanihin. Kaya samantalang kami ay nasa mundong ibabaw, nawa ang aming buhay, Panginoon, ay magkaroon ng mga mabubuting gawa na maisulat, Panginoon, sa iyong aklat. Purihin Ikaw, Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Meron po kayong takdang panahon, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na hindi nahuhuli at hindi rin nauuna. Perfect po ang iyong pagkilos, Panginoon. Kaya nasahan po namin, O Diyos, na kay kumilos, Panginoon, lalong-lalo na kung saan konting panahon na lamang ang mga natitira. Lord, hindi po namin alam, Panginoon, kung ano po ang maging sitwasyon namin. Kaya nananalangin po kami sa inyo, O Diyos, sa amin pong hinihingi. Pakinggan niyo po, Panginoon, na ito nawa ay sagutin niyo. Ito nawa, Panginoon, ay magkaroon na po ng fulfillment, magkaroon na po ng implementation, na ma-release na po, Panginoon, ang iyong inihandang pagpapala sa iyong mga anak, upang aming magamit samantalang kami naglilingkod sa inyo, O Diyos. Dahil wala po kaming ibang hangarin na kung saan marami pa kami maakay, madala ng mga kaluluwa, Panginoon, sapagkat ang nakakapagdala ng kaluluwa ay magtatakip na maraming kasalanan. Isa sa paraan, Panginoon, sa anuman naming mga pagkukulang, ito po'y mapupunan kung makaakay po kami ng kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagdinig, O Diyos. Alam ko po na iyong giring-dir ang aming pakiusap. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed be the name. Let us worship one more time the name of Jesus. Hallelujah. Kumilos ka, Panginoon, sa aking buhay. Lord, tugunin mo na po ang aming pananalangin, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang may pangako na kung kami ay magpakaligaya sa paglilingkod sa inyo, ibibigay niyo po ang nasa ng aming mga puso. Pagpapalain niyo po ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong inihanda na blessing, Panginoon, para sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.